Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, nakikiusap na si Marcoleta. Huwag naman daw siyang isuspende. O yun. Mga kabunyog, ano? Makikita mo si Marcoleta kanina. Makita mo tahimik, hindi nagsasalita. Parang nag-sink in na sa kanya ang lahat. Parang nag-sink in na sa kanya ang lahat, mga kabunyog. Kung dati ang nakilala nating Marcoleta ay tigasin, laging nagsasalita, ayaw magpatalo. Ngayon, ang makikita mong Marcoleta, mga kabunyog, kanina sa Sandigan Bayan, ibang Marcoleta ang makikita mo kanina. Ayan, ayan si Marcoleta, kita nyo? Sinasabi siya ng media, reaction po. Yan, Senador, reaction po. Hindi siya umimik, naglalakad lang siya. Yan si Marcoleta kanina. Siguro, umaabot na rin sa punto na nakikita niya, noon kasi akala nila ni Mike Defensor, hindi mangyayaring makukulong sila, di ba? Hindi nila iniisip ni Mike Defensor yun. Ang sabi nila, wala yan. Wala namang matibay na ebidensya sa amin. Wala naman kalatoy-latoy ang kaso na yan. Paano naman naging plunder yan? Di ba? Ganun. Tapos, mayabang noon. Yung kaarugantihan ni Marcoleta at saka yung yabang niya, hindi mo na makita kanina. Hindi. Siguro, dahil alam niya rin naman, wala na siyang magagawa. Ano pa naman magagawa niya? Nakakulong na eh. So, ano yun? Makikita mo sa kanya, tahimik siya, ano yung mukha. Pero siyempre, pag sa panahong nagsusulo-sulo na yan si Marcoleta, nare-realize niya dyan. Nare-realize niya dun siguro dyan. Yung matagal niya na kasing pagpapakilala na siya'y matigas, matapang, hindi mo siya pwedeng turuan, parang siya lagi ang tama at arugante, no? Ano yan? Nakaharap ko na yan, di ba? Minsan sa House of Representatives, nagpapaliwanag ako, isang bitiw ko ng salita, mayroon na naman. Hindi ka naman papupurmahin niya ni Marcoleta. Kaya ang ginawa ko niya noon, hindi na lang ako nagsalita. Pero nung sinabihan niya ako, I want him to apologize, Mr. Chair. Pinapa-apologize ako sa sinabi ko tungkol sa kanya. Ay sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair. I will not apologize. Pero hindi, ganun talaga. Si Marcoleta talaga yung kaya nga si Loren Legarda takot na takot ngayon. Bakit takot na takot si Loren Legarda ngayon? Kasi kung si Marcoleta na tigasin, kung si Marcoleta na malakas ang suporta, may naka-back up na malakas na sekta ng relihiyon, pero napakulong. Kaya ano yan? Kaya ano ito? Pero ngayon makikita nyo sa kanya, kanina tahimik, relax, naglalakad. Naglalakad. Ayaw niyang mag-comment, pinapa-comment siya ng media. Siyempre, ayaw niya. Ngayon, mayroon siyang motion, mga kabunyog. Mayroon siyang motion. Payag, wag naman daw siyang isuspindi. Wag naman daw siyang isuspindi bilang senador. May motion siyang ganun. Nakikiusap siya sa Sandigan Bayan. Naghain si Marcoleta ng manifestation to withhold suspension matapos pagpaliwanagin ng korte kung bakit hindi dapat siya suspendihin bilang senator kaugnay ng kinaharap niyang mga kaso. Naghain din si Marcoleta ng motion para i-dismiss ang kaso laban sa kanya. Kaya lang mahirap pagbigyan yan. Mahirap pagbigyan yung motion niya na yan na huwag siyang isuspend. Kasi nakalagay sa batas yan eh. Sa ating Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa ating Anti-Plunder Law, nakalagay doon, sino man na may kaso sa ilalim ng batas na ito, Anti-Graft at saka Anti-Plunder Law, habang ongoing ang trial, ibig sabihin pending pa ang trial, ibig sabihin ongoing, ipi-preventive suspension ka. Ibig sabihin, kung senador ka,
hindi ka na muna makakagampan ng trabaho mo bilang senador. Ang tawag doon, preventive suspension. While the trial is pending. Ang linaw-linaw sa batas niyan. Nakalagay yan. Nakalagay yan. Ha? Yan, kaya nga 'di ba, nung nakulong si Jinggoy Estrada, alam niyang isususpendi siya eh. Kasi nakalagay nga sa batas. Nag-motion din si Estrada, si Jinggoy, na wag naman siyang isuspende. Pero hindi. Sabi ng Sandigan Bayan, ang batas ay batas. Nakalagay sa batas yan eh. Ang linaw-linaw. Bakit hindi susundin? Kaya mahirap yon. Yung hiling ni Marcoleta na wag siyang isuspend bilang senador, wala yon. Kasi nakalagay sa batas. While the trial is pending ang trial, ongoing ang trial. Kasi yung suspension kasi doon, hindi pa naman yun penalty. Hindi yan suspension dahil penalty yan sa'yo. Preventive suspension yan. Ang ibig sabihin yan, para hindi mo magamit yung posisyon mo na maimpluwensyahan yung mga testigo, madoktoran mo ang mga ebidensya, huwag ka munang gumampan ng trabaho mo bilang senador. Ibig sabihin, suspended ka. Hindi ka muna gagampan ng mga functions mo bilang senador. Preventive suspension yan. Yan ang nangyari kay Jinggoy. Kaya di ba, suspended si Jinggoy eh. Preventive suspension. 90 days. Ganon din si Marcoleta. Yan, preventive suspension yan. Kaya lang nakikiusap si Marcoleta. Hindi ko alam kung anong gagawin, anong grounds niya. Bakit maiiba siya? Di ba? Anong special sa kanya? Wala, mahirap. Mahirap yun na pagbibigyan siya sa hiling niya. Pero siyempre, standard naman yon, is open naman yon. Siyempre, kung ikaw abogado ka ni Marcoleta at si Marcoleta abogado din naman, gagawin niya yun. Malay mo, mapagbigyan. Malay mo, mapagbigyan. Pero mahirap nga. Kasi may precedent na. Ang precedent yung kay Jinggoy. Nauna sa kanilang inaresto si Jinggoy. Tapos, nung alam ni Jinggoy na isususpendi siya, nag-motion din si Jinggoy na wag naman siyang isuspende. Pero yun na nga, ang sabi ng Sandigan Bayan, nakalagay sa batas yun. The law is clear. Walang ambiguity doon, walang kalabuan doon. So kung clear ang batas, ang gagawin mo na lang, i-implement ito. Hindi mo na ito kailangang i-interpret. Hindi. Kailangan gawin mo na lang sa batas, i-implement. Nakalagay kasi sa batas. Nakalagay yan sa batas. Kapag nakasuhan ka ng violation sa anti-graft, o kaya nakasuhan ka sa ilalim ng anti-plunder law while the case is pending, o ibig sabihin yung trial ay ongoing, isa sa ilalim ka muna sa preventive suspension. Nakalagay sa batas yun. Ngayon, bakit hindi susundin sa kanya? Bakit hindi i-apply sa kanya? Special ba siya? Hindi naman pwede yun. Kay Jinggoy nga, sinuspende. Suspendido si Jinggoy. Kaya yan mga kabunyog. Pero anyway, niya naman yan? Nakikiusap siya, pero yun na nga, malaki ang posibilidad. Halos tiyak yan. Hindi yan. Isususpend yan. Isususpend yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.